Mukhang kakaiba itong mga revelasyon na ginawa ni Kapeso nung siya ay pumunta doon sa lugar nila Beyonce, di ba? Nung nagkaroon sila ng collaborations. And mayroon siya mga naikwento na parang medyo hindi maganda, no? In a sense na kasi nagagamit si Beyonce, which is totoo yun, no? Na dapat walang ganun na pangyayari, lalo na kung mga supporters. Walang problemang magbigay, walang problemang magpa-endorso, pero dapat hindi yung mismong pangalan ng katulad ni Beyonce yung makikita dun sa produkto. No? Kasi si Beyonce ang malalagay sa alanganin. Diba? Kahit nga yung mag-advertise ka, halimbawa ikaw yung endorser ng isang product, no? Na hindi mo pangalan, pero sumablay yung product na yun, damay ka sa problema. So what more pa pag ikaw mismo pangalan mo yung nakalagay. Yan po yung ating bibigyan ng reaction sa content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit na notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on the comment section. Issue lang po tayo. Walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, mayroon na akong konting isi-share, no? At hindi ko na ipi-play yung video ni Kapeso, no, for safety purposes. Kahit na maganda naman yung sasabihin natin, lumagay. Kasi hindi natin kabisado si Kapeso. Malay, para pag mayroon akong hindi magandang nasabi, balikan niyo yung mga video yung share ko sa inyo. No? Just, ano lang tayo, play safe. So, ikukwento ko na lang sa inyo kung doon sa mga hindi pa nakakaalam. Malamang yung mga nakasubaybay sa Kalingap, alam na yung gusto kong sabihin. Sorry. So, doon sa isa sa mga live ni Kapeso, no, na meron siya nabanggit na nung pumunta siya sa bahay nila Beyonce, ay may nakita siya mga product. At yung mga product na yun ay galing sa mga sponsor with their names, no? With their groups. Okay. So, na-curious si Kapeso. Out of curiosity, natanong niya. Kasi nga, mayroong isa sa mga live ni Beyonce na sinabi niya na gusto niya gumawa ng merch. Sorry po. Gusto niya gumawa ng merch, no? So, nag-register kay Kapeso yon. So, nung may nakita siyang product doon sa bahay nila Beyonce, no, na-curious siya at nagtanong siya. And, yun nga, sa kanyang pagtatanong, lumalabas yung mga product na yun is coming from the sponsor. So, let me play a few, no, yung important lang, no, para lang mapatunayan ko sa inyo na may ganong sinabi si Kapeso, ha? Yung mga yung crabs na nakalagay sa sa garapon. Sa magsaharing produkto, meron pa yatang lip tint, parang ganon. Ano nakalagay doon? Pangalan ni Beyonce. Kaya sabi nila, hindi raw kanila yon. So yun, malinaw, no? Na ang nakalagay sa label ng mga product na mention ni Kapeso ay pangalan mismo ni Beyonce. No? Yun po ay hindi maganda. No? Actually, by giving it, no, let's say, nagbigay, kasi sabihin na natin na nabigyan din sila Beyonce para sa kanila. No? Wala pong problema yon, no? Matitikman nila Beyonce and based on their taste bud o panglasa nila, no? Pwede nilang i-endorse yun kung nasarapan sila. Kung hindi, pwede rin namang hindi. Di ba? Ang problema po kasi doon, yung product is under her name. Na hindi niya alam kung paano ginawa. Hindi niya po alam kung saan galing. Safe ba yung mga product na yun? Although safe yun, oo. Pero, gaano nakakasigurado si Beyonce na safe nga yun? Na pangalan niya yung malalagay doon. Siya mismo yung lalabas na parang gumawa nun. Kasi, nandoon yung pangalan mo eh. Tapos i-endorso mo. Diba? So malalagay po talaga sa alanganin si Beyonce sa mga ganong klaseng diskarte. Na ako, nagulat ako personally because may mga ganun palang pangyayari. No?
Hindi na ako ano dun eh, kung ganun din yung ginagawa ng kabila or ng kalingap eh. But yung putting her name on those product is more dangerous than endorsing. No? Iba kasi yung ini-endorse mo lang. Although kung sakaling may maging problema yan, part ka. Kasi in-endorse mo, which means aprobado sa'yo. Diba? Pero mas mabigat po yung ikaw mismo, yung pangalan mo na nandoon. Ano pa ang itatanggi mo? In-endorse ko lang po naman yan eh. Bakit pangalan mo nakalagay? Kasi nilagay nila. So, may rights ka na tanggihan yun. Diba? Pwede naman eh. No? Na hindi pangalan ni Beyonce at product nila yun. And during, kung sakali mang ila-live selling ni Beyonce yan, no? Pwede niya pa rin sabihin na yun ay product ni ganito. At mas mai-endorse pa ngayon yung gumawa. Diba? At pwedeng hingian ni Beyonce nung paano nyo ginawa, paano nyo pre-process. Ang maganda nga, dapat nakaharap pa doon yung mga may-ari ng product na yun. Di ba? So, hindi po basta-basta yung pag-i-endorso ng mga product. Kasi nakasalalay dyan yung credibility ng mga tao na nag-i-endorso. Alalahanin nyo, may mga artista na. And as far as I know, yung asawa ng vocalist ng parokya na Edgar, diba? May mga ini-endorsong product yun. And some of the artists na may mga ini-endorsong product na binalikan ng mga nakabili. So, damay sila sa kaso. So, same thing dito kay Beyonce. At mas malala pa dahil pangalan niya yung nakalagay. No? Yung ganun, no? Na nag-i-endorso ka pa lang na wala. No? Wala pa yung pangalan mo, makakasuhan ka. What more pa kapag pangalan mo mismo yung nakabalandra. And pagkain po yun. No? Alam po natin kung gaano kadelikado ang pagkain. Oras na yan ay may ingest mo, nakain mo. Anything, no, might happen to us. At kung sakali, no, hindi mo nga nagustuhan ng katawan ng may kanya, nung bumili, at may nangyaring masama. Damay si Beyonce. So, wala pong masama, no, na ganun yung gawin. Kasi siyempre, hindi naman basta-basta ibibenta yan eh, ng mga tao rin. Kahit sila, hindi sila sigurado. No? Pero, yung ano po kasi responsibility. No? Yung responsibility of doing it. Hindi po basta-basta ang ginawa mo yan, eh, lusot ka na. No? Lalo't pagkain. No? Hindi ko naman sinasabi na pangit yung pagkain or baka kung anong nilagay sa pagkain. Ang sa atin dito is yung magiging epekto doon sa taong gusto nyong mag-endorso ng item. Wala pong problema ang i-endorso yan ni Beyonce, pero alisin niyo po yung name niya and as much as possible, nandun kayo. No? Kahit isang beses man lang. No? Kung gusto nyong ipa-endorso yan doon sa mga vloggers or mga anyone nakakilala ninyo, no? As much as possible, no, nandoon din yung presence niyo para kayo mismo yung mag-explain, no, ng nilalaman ng product niyo. Although hindi pa rin lusot yung mag-i-endorso niya, no? Meron pa rin po siyang part na pananagutan if ever something happens sa customer na bumili. No? Hindi ko po sinasang-ayunan yung sinasabi na hindi po ako nakaside, no, kay Kapeso sa bagay na to. Ang sa akin dito is yun po kasi yung tama. No? Pangit po kasi na magpapa-endorso kayo ng isang item, isang product na hindi naman yung inyong pangalan yung nakalagay. Di ba? So, you're just simply using yung tao. Di ba? Ginamit nyo na nga siya, nilagay nyo pa sa alang-alang yung pangalan niya mismo. Di ba? Although sinasabi ko nga po, mayroon pa rin siyang responsibility if something happens doon sa customer na bumili. No? Pero mas mabigat po yung mismong pangalan mo yung nakasulat. Alam naman natin yung mga supporters talaga. Pag nakita yung picture ni Beyonce, pag nakita yung pagkain na may picture ni Beyonce, especially yung mga panatiko, bibili yan, di ba?
Kahit wala nang endorsement yun, makita lang yung mukha ni Beyonce, lalo't panati ko sila, bibili yun. Pagmamalaki pa nila yun, oras na mag-live. Di ba? So, ganun po yun. Tulad na sabi ko, hindi po masamang mag-endorso. No? Kung sino mong vlogger yung gusto nyo ipa-endorse. But, make sure po na it's under your name and it has passed every check na kailangan ng FDA. Okay? So, hindi ko po sinasabi na yung product na yun is hindi approved by FDA. No? Pero, syempre, tingnan nyo po, no? Bakit po pangalan ni Beyonce yung ginamit? Hindi yung pangalan ng maker ng product. No? Sabi nga ni Kapeso pangalan ni Beyonce yung nakalagay. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihan, fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.